note, yung po ay mga benefits of being intentional in intentional disciple-making church. Doon ipinresent ko lang kanina na challenge, nakita natin yung mga things to be worked out. Kasi siyempre, alam ko rin naman na sanay tayo talaga to makinig, tumanggap, to receive. Pero kanina, hindi kasi natin nakasanayan din yon na magkaroon tayo ng brainstorming, karoon tayo ng pag-aaral at hopefully kahit paano yung ginawa po natin kanina ay nakatulong. Pero para at least maunawaan natin na yung bawat aspetong yon na i-discuss po natin kanina at nagkaroon po tayo ng assessment, actually those are benefits of being intentional in intentional disciple-making church. Magandang tingnan po natin yung aspetong iyon sa ganoong pagkakataon. Okay, so tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you po sa oras na ito na muli binigyan niyo po kami ng chance na makapag-usap muli, makapag-aral, makapagkaroon ng reflection sa mga katotohanan ito na amin pong pag-aaralan. Panginoon, tulungan niyo po ako, Panginoon, na isang sisidlang putik na sa kanyang sarili ay walang kakayahan, walang sariling dunong, Panginoon, walang karunungan, subalit ako isang sisidlang putik na nagkakaroon lamang ng halaga, Panginoon, dahil sa yaman ng Ebanghelyo na siyang ipinagkatiwala niyo po, ang buhay na walang hanggan, ganun din ang grasya na siyang patuloy na kumikilos sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon, at ng bawat isang naririto rin, Panginoon. Lord, as we discuss these things, Lord, sa patuloy po naming pag-aaral, continue, Lord, to give us a teachable heart, a humble heart, Panginoon, sa mga bagay na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, for giving us this inspiration na pag-usapan ang mga katotohanan na minsan mahirap pag-usapan, but as we do this, Lord, give us understanding, Lord. Salamat sa inyo pong patuloy na pagpapakilala sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So, salamat po sa Panginoon. If you have this, itong kopya po ng ito, isang page lang po ito, pero nakalagay po dito, benefits of being intentional in IDMC. So, iisa-isahin po natin. Kanina, patuloy nating pinag-usapan yung challenge on how to be intentional. Pero pag-usapan naman po natin ngayon, why? Why is it very important for us as LCBC na tayo maging intentional in IDMC? Meron po akong sa aking pong pag-aaral at pag-research din. Nakita ko po yung at least 7 bagay na yon na pinag-usapan natin kanina na magiging benefit at magiging resulta if we are going to be intentional really in IDMC. So, una dito ay yung tinatawag na clarity of calling na halos lahat ng grupo, yun yung sinasabi nilang parang mababa, parang hindi masyadong naintindihan, hindi masyadong... But what is clarity of calling? What is clarity of calling? Hindi na po ako naghanda ng slides para number 1, clarity of calling. Okay? Mas komportable ako talaga na magturo na gamit ang whiteboard. See, pagpasensya niyo po muna na teacher ngayon, si Pastor Billy. Yung aking pagiging teacher. Number 1, clarity of calling. Ano pong ibig sabihin ng clarity of calling? Ito lang pong ibig sabihin niya. Ang clarity of calling ay malinaw at specific na pagdi-define kung anong klase ng disciple ang gusto nating maging produkto.
ang gusto nating hubugin sa church at paano natin ito ma-accomplish. Hindi ito basta general statement lang na sabihin natin, we want to grow. We want to grow. Sabi rito sa ating lesson, a clearly defined disciple profile and pathway guiding all ministries toward producing Christ-like, committed, and multiplying disciples together. Yun lang ang ibig sabihin po nun, specific at malinaw sa atin kung anong klaseng, ito po yung keyword dito, a certain kind of disciple. Ang isang inspirasyon po nito sa akin ay yung book ni Edmund Chan, Certain Kind. Napakagandang books po nun. Tapos yun, ang ginagawa ko naman po doon, I contextualize yung mga principle na natututunan ko doon at dito naman ay inilalapat natin sa konteksto ng Santa Cruz Baptist Church. Ibig sabihin, dapat mayroong concrete na description kung ano ang gusto nating, kung ano yung uri ng disciple na gusto nating maging bunga. Halimbawa, Sister Lloyd, meron kang dinidisciple ngayon. Ano yung mga kakatangiang gusto mong makita sa kanya para may consider mo siyang tunay na alagad? Sa iyo lang. May transformation, ano pa? May totoong pagkakilala sa Panginoon. Ano pa? Committed sa prayer, may commitment, di ba? Yun yung gusto mong makita natin sa Kanya eh. Pero ang unang ibabalik sa atin, meron ka ba nun bilang nagdi-disciple sa Kanya? Yung commitment ba na gusto mong makita sa Kanya, kita ba yun mismo sa iyo? Yung prayer life, na gusto mong makita sa Kanya para masabi mong okay siya na alagad, yun din ba yung meron ka? So, ang pagdi-disciple talaga ay pag-i-impart ng buhay. Kaya nga mahalaga mismo, ang balik sa atin, excuse me for this sentence, anong klase kang alagad? What kind of disciple na ikaw mismo na nagdi-disciple? Kasi definitely, anong klase ng pagiging alagad ang iyong mai-impart din sa iba? Tama. Kaya tayo mismo na nagdi-disciple at tayo ay magiging intentional, so tayo mismo ang magtatanong sa ating sarili, kung ito yung gusto kong maging bunga, abay tanungin ko muna yung aking sarili, anong klase kong alagad? Okay? Kaya nga dapat mayroon tayong concrete na description, spiritually grounded sa scripture. Sabi ko kanina, consistent in prayer, active sa ministry. Yun po yung mga pangkaraniwan na sabi nating metrics doon sa, halimbawa, mayroong accountable sa small group at mayroong capable din na mag-disciple ng iba. Ibig sabihin, yung sinabi dito kanina, documented discipleship pathway, medyo technical lang yung term ko dito, pero pag sinabi nating documented spiritual discipleship pathway, ito yung kultura na ipinupurso natin, na pinagkakasunduan natin bilang church. Kasi mahirap na ibang definition niya ng true disciple. Ibang definition ng Cowell sa true disciple. Ibang definition ng isa. Kaya tayo, ang responsibility natin as a church is this. Tayo mismo ang mag-set sa grupong ito, sa kulturang ito, sa pamagitan ng mga leaders, kung ano talaga yung description ng disciple na yon na ating ipinupursu. Lahat ng, halimbawa, lahat ng ating ginagawa, even preaching, yung pagtuturo, mentoring sessions, mga ministry activities, naka-align doon sa
direction na yon, sa pathway na yon. Kaya kapag may clarity, hindi hiwa-hiwalay ang effort ng church. Magkakatulong tayo. Amen po ba? Hindi magkakahiwalay tayo na faction na hindi natin pwedeng magkikita-kita rin yan sa bandang huli sa finals. Ang hirap kaya nun. Kikita-kita rin tayo siguro sa finals. Pero sa church, hindi natin pwedeng gawin po yun na by chance. Kaya pag may isang direction, isang language at isang target ng outcome, Christ-like, committed, multiplying disciples. Yun. Yun yung tinatawag na clarifying, a clarity of calling. Yung bang maliwanag sa atin kung ano yung gusto nating maging produkto. Kaya, kasi kapag wala po ito, tingnan nyo po kapag wala, if it is absent, sabi dito, program-driven ang church, sa halip na program-driven but directionless church. Ibig sabihin, maraming activities, pero walang malinaw na transformation target. Busy ang church, pero hindi malinaw kung ano ang klaseng disciple ang nabubuo. Kasi mahalaga po ito. Kasi kapag malinaw, mayroong clarity na yon, hindi basta madalang madistract ang church sa mga trends, sa mga pressure. Hindi lahat ng mga idea, magagandang idea, tatanggapin. Naka-attend kami doon sa ganito. Pagdating dito, dapat itong gawin natin. Yung isa naka-attend din doon sa isa. Pagdating dito sa church, yun din uli. Merong na-attendan doon sa mas maganda. Pero kung wala tayong clarity, o clarify, yung malinaw, yung clear. Lahat yon. Hindi natin alam kung ano ang... Pero at least kung magkakasundo tayo, ito yung gusto nating mangyari. So, clarity creates alignment. Sabi dito, if it is absent, magkakaroon ng ministry fragmentation. Ano ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin po nun? Ito ang ibig pong sabihin nun. Bawat ministry, worship, kababaihan, kalalakihan, kabataan, may kanya-kanyang agenda, may kanya-kanyang programa, may kanya-kanyang target. Pero walang unified direction, walang unified, na sabihin na nating language, o pathway. Kaya bagamat busy lahat, pero merong disconnections. Possible kasi na mangyari yun sa church. Kasi clarity creates alignment. Kaya ito, ginagawa natin ito. At least nagkakaroon tayo ng buo na idea. Ito yung gusto nating mangyari. Ito yung gusto nating maging uri ng disciple o mga membro. Kaya hindi kanya-kanyang agenda. Kasi kapag aligned ang ministries, mas mabilis ang growth dahil coordinated, connected ang process. Kaya ako natutuwa po ako dahil sa biyaya ng Panginoon na ginagawa ng Panginoon sa ilang mga grupo, sa mga maliliit na grupo. For example, yung group ng mga kababaihan ng Agape every Sunday morning, di ba? Pero ngayon, nung nakikita natin yung mga pagsisimula ng mga cultivate class, yung nagtuturo doon, kayo po yata yun, Sister Lalaine, Sister Loriver, Erma. Sige, pag-usapan na natin dito yung cultivate. Pero lately, nalalaman ko na ang i-discuss nila ay yung discussion natin dito sa IDMC, which is good kasi ilan sa kanila hindi naka-attend. Tapos itong binubuo nating kalalakihan. So, ang hirap kasing pagsama-samahin ng kalalakihan regularly. Pwede natin silang i-gather, kasi meron mga once a month, once in every 6 months na fellowship. Pero hindi yun makapag-create ng momentum in terms of discipleship. Siyempre, we understand naman na ang weekdays talagang busy ang ating makalalakihan. So, nakapag-isip-isip ako, ano kaya kung i-gather sila ng Sunday morning, agahan na lang talaga na
Kaya nga pag nag-i-speak ako ng CBCS, iniiklian ko na talaga. Mga 15 minutes, 8:45, saka ako pupunta doon sa kalalakyan. Kaya si Karuman lagi ang laging nagko-closing prayer ng CBCS Sunday. So yung pong mga ganon, tapos na-share din sa akin ni Sister Loreville, yung Bible study nyo yata doon, yun na rin ang ginagamit nyo na lesson. Ibig sabihin, nakakatulong ngayon na nagkakaroon tayo ng unified direction, unified purpose, na even nga, sabi ko nga kay Howell, yung ilang mga girls, yung mga kababaihan na kabataan, pwedeng isama doon sa group na hinahandle ni Dr. Ann na ang dinidiscuss nila. Para may makasama yung dalawang kambal. Di po ba? At least kung merong mga kabataan na, kasi lahat tayo dapat dumaan doon eh. Para at least magkaroon kayo ng idea na hindi dahil hindi nyo pa alam, yun po ang motivation ko rin, hindi dahil hindi nyo pa alam, kasi kahit matanda na kayo, mga 103 years na kayo dito sa SCBC, mag-aaral pa ba ako niyan membership class? Hindi, kaya kayo nag-aaral kasi pag nagkaroon uli ng batch na kailangan merong magtuturo, nariyan kayo na pwedeng magturo. Ano po? So, anong ibig sabihin nun? Yun po yung mga gawa ng Diyos sa atin for this. Nagkakaroon tayo ng iisang pananaw. Nagkakaroon tayo rin kasi possible na in the past, yung grupong yon may kanya-kanya, may gamit na lesson. Yung isa din ay ibang lesson din, ibang materials. So pag pinagsama-sama mo, hindi, hirap magkaintindihan, ano. Tapos ang lagi pang nangyayari, laging pasimula. Kaya nga ang battle cry natin, mentoring, gospel mentoring, we need to master the gospel and be mastered by the gospel. So it aligns all ministries under one direction. Hindi kanya-kanya ng agenda. Kasi kapag align ang ministries, mas mabilis ang growth. Tapos ang isang problema pa, pag wala ito, unmeasurable spiritual growth. Dahil walang defined outcome, hindi masusukat kung talagang lumalalim nga ang mga kapatiran ng mga miyembro sa doktrina, sa discipline, sa multiplication. So, yun po ang makakatulong sa atin ng clarity of calling. Kasi kung malinaw ang gusto nating maging outcome, pwede natin itong sukatin o i-reproduce, ipasa. Because leaders can evaluate progress. That people are growing sa doktrina. Ito bang ating mga kapatiran ay gaano kalalim sa doktrina? Yung po ito bang ating mga kapatiran ay mayroong mga spiritual discipline, prayer, fasting. So yun po yung gusto ko sanang mangyari din na kultura sa SCBC, yung fasting. Sa isang church na hindi pwedeng walang pansit. Parang napakahirap introduce minsan nga na rin, pwede naman tayong mag-pray pastor ng busog Bakit pa tayo magpapakagutom? Oo nga. So it makes growth measurable. Clarity turns spiritual formation into guided process. Okay? Meron po ako ipapakita kung ating pinag-usapan is yung tawag po dito, yung disciple profile. Sa mga naunang part ng aming mentoring ng mga kabataan at saka yung ibang agape, meron po ito po yung mga i-discuss natin sa mga susunod na mga disciple. Gagamitin po natin yung word na disciple. Ito yung ating mga expound. Okay? Bakit parang wala?
So pasadahan ko lang po itong profile na ito ng disciple na gusto nating ipag-aralan. Yun. Yun. Kaya pa yan, Pastor Billy? Kaya? Oo. Ito po yung na-introduce ko po na discipleship profile. Na ginamit ko po itong word na disciple. Ito po yung 8 na aspeto ng Christ-centered disciple. Familiar ito sa mga kabataan. Number 1, they must be devoted in knowing God. Anong tanong dito? Ano yung tanong dito sa mga kabataan? What is that core question? Who is God? Who is God? So, devoted in knowing God. Ito po yung tanong. Because understanding God is the heart of our faith. Kaya, even sa gospel mentoring, ang presentation ng gospel ay ginagamit natin yung G. God. Who is God? O, offender. S, Savior. P, prerequisite, faith and repentance. E, endowment, eternal life. Tapos L, ito na po yung response sa gospel, sa eternal life, living for God's glory. Yun po yung itinuturo ko din na ginagamit din sa mga Bible studies, yung gospel. So, devoted in knowing God. At dito rin sa discipleship, magandang tingnan din natin, itong mga taong ito, meron bang tunay na pagkakilala sa Panginoon? Yun po yung mga issue doon. So, yung letter I imitates his master. A true disciple is someone who imitates, namumuhay katulad ng kanyang Panginoon, Master or Lord. Letter S. Ano po yung letter S? Secured in His identity. Secured in His identity. Okay? Ang tanong dito, who am I? Bilang mga disipulo. Mahalaga kasi yon kasi sino ka? Kung si Kristo ay Panginoon ng buhay mo, sino ka? Ano ho? Kaya nga, ang ating identity ay rooted saan? Kung sino nagmamayari sa buhay natin. Letter C. Ito po yung, di ba, intentional, yung passion natin, yung disciple, yung product. Ito po yung disciple profile. Ito po yung profile. Ito yung katangian ng isang alagad. Na kung tayo man ay mag-alagad, dito natin sila i-guide. Na magkaroon sila ng tamang pagkakilala sa Diyos, namumuhay sa ilalim ng pagiging Panginoon ni Kristo. Kilala nila kung sino sila bilang ang Panginoon nila ay si Kristo, secured in His identity. Letter C, clear in His purpose. Clear in His purpose. Kasi yung identity ang nakakatulong sa iyo para malaman mo kung anong yung purpose. Okay? After that, kapag nalaman mo ang yung purpose, kaya what's the point? Kaya mga kapatid, hindi tayo talaga mauubusan ng materials, hindi tayo mauubusan ng mga lesson na magkakaugnay, hindi yung natapos mo ito, balikan naman sa una.
But it is a lifelong journey sa buhay natin. Kaya, ito pong mga aspetong yan, meron na po akong mga nakahandang mga lessons. Meron na. So, gagamitin na lang. And then, impacted by biblical values. Tagalog na ano ba ibig sabihin impact? Tagalog na impacted. Bahala na kayo kung anong gusto niyo. Yeah. Oh. Tulungan mo nga kami, Kiel. Ano bang Tagalog ng impacted? Alam ko sa mga dentista, Doc, meron ding impacted tooth. Ano? Ano? Dating. Yun. Impacted by biblical values. Tingnan nyo, ha? Your purpose will help you know and discover what's important in your life. Okay? Natatandaan niyo pa ba ito? Yung bilog? Prevails with right priority. Tamang-tama, 8 letters ang disciple. So, magandang gamitin itong mga letters na ito. Ayon dito. Okay? Prevails with right priority. Anong dapat kong unahin? Kasi pag hindi mo alam kung anong mahalaga sa buhay mo, hindi mo alam kung anong uunahin mo. Tama? Kasi ang inuuna mo ay yung mga bagay na mahalaga sa iyo. Tanong, bakit nyo po inuna ito ngayong, pwede namang nasa kwang kayo, kasi February 14 ngayon. Kasi, narito kayo, kasi para sa inyo ngayon, it is important, and that's the reason why you prioritize this. Tama? Priority. Kaya ang isang tunay na alagad, alam niya kung ano yung priority niya ang dapat niyang unahin. Letter L, lives in the power of God. Lives in the power of God. Pag tama ang priority, nararanasan niya yung kalakasan. Biblical empowering or empowerment. And letter E, ano yung letter E? Established in His foundation. So ano po itong pinag-usapan natin? Yung disciple profile. Yung profile ng isang disciple na gusto nating i-produce sa SCBC. At itong 8 na ito, okay, itong 8 na ito, mapatid sa Panginoon, ito ay base rin sa 8 mahalagang tanong of discipleship. Number 1, question is, mga principle, ano yon? Biblical theology. Biblical theology. Yung master naman, biblical allegiance. Yung loyalty mo. Yung identity, biblical identity. Okay? Yung purpose, biblical purpose. Yung letter I, biblical values. Galing. Letter P, biblical priority. Biblical empowerment. Biblical foundation. Now, ito po yung 8 tanong. Ano yung 8 tanong? Who is God? Who is God? Ito yung isang tanong na pwede nating gaano kakilala nitong taong ito ang Panginoong Diyos? Who is God for him? Yung biblical allegiance is, who is my master in life? Who is my master in life? Sino ba ang Panginoon? Sino ba ang nasusunod? Na kanino ba yung aking allegiance? Na kanino ba yung aking loyalty? Yung biblical identity is, who am I? Actually, yung mas malalim na question for identity is not the question, who am I, but whose am I? Sino nagmamay-ari sa akin? Then, biblical purpose, what am I called to do? Ano yung pagkatawag
sa buhay ko. Yung biblical value naman, what is of ultimate importance in my life? Ano yung pinakamahalaga sa akin? Na siyempre, to glorify God. Yung biblical priority, ano yung tanong doon? What are the things that I must put first? Ano yung dapat kong unahin based on my values? Empowerment, how can I be empowered? How can I be... Pastor, bakit mahalaga ito? Anong relationship po na ito? Yung priority ay magkakaroon ka ng empowerment. Simple lang. If you do not prioritize prayer in your life, anong resulta? Mahinang Kristiyano. If you do not prioritize your worship life as a disciple, anong magiging resulta? Weak. If you do not prioritize fellowship, if you do not prioritize word, ang magiging resulta, kaya kalimitan, ang panghihina, ang mahinang buhay spiritual ay laging resulta ng maling priorities in life. Tama po ba? Tama po ba? So, yung biblical foundation, what should I anchor my life upon? Saan ko dapat itanim o itatag ang aking buhay spiritual? So, word. Kaya makikita ho natin, just an overview, hindi ko na po ito i-expound pa ng mas mahaba. Ito po ay 8 na magkakadugtong. Number one, ano po yung una? Who is God? Yung biblical theology. So ano po yung pinag-usapan natin? Mga katangian na dapat taglayin ng isang tunay na disipulo. So una, meron siyang tamang pagkakilala sa Diyos. Okay? At yung pagkakakilalang yon sa Panginoon will determine what? Your biblical allegiance. Who is my master in life? Sino bang Panginoon? Kapag clear kung sino ang Panginoon sa buhay mo, anong resulta, maunawa mo kung sino ka. Who am I? Okay? Kapag alam mo kung sino ka kay Kristo, your identity, malalaman mo kung ano yung purpose mo. For example, bigyan ko po kayo. Sister Loida, is Christ your Lord? Sinong Panginoon mo? Si Kristo bang iyong Panginoon mo? Kung si Kristo ang iyong Panginoon, ano yun? Lordship. Anong pangalawang tanong ng Lordship? Sumunod, sino ka? Kung si Kristo ang Panginoon mo, sino ka? Servant of Christ. Yun yung identity mo, di ba? Now, ano ang sunod na tanong ng identity? Anong purpose mo? Kung ikaw pala ay servant of Christ, what is your purpose? To serve Christ for His glory. Tama? That is your purpose. Ngayon, anong mahalaga sa iyo ngayon? Paglingkuran ng Diyos para maluwalhati ang Diyos. Yun yung tawag dito, yung purpose. Yun ang mahalaga ngayon. Kaya ang unahin mo talaga ay yung paglilingkod sa Panginoon for His glory. Nakita niyo po yung cycle. So, yung biblical values, yung mahalaga, what is of ultimate importance. And then secondly, biblical priorities. What are the things I must put first? And then, biblical empowering. Pag tamang prioridad mo sa iyong relationship sa Diyos, natural yon. Malakas ka sa buong buhay pananampalataya. Kapag malakas ka, spiritually, hindi pwedeng hindi lalalim ang iyong pundasyon. Saan? Sa Word. Sa salita ng Panginoon. At habang lumalalim ka sa salita ng Panginoon, yun din, lalago ang iyong pagkakakilala sa Diyos. Habang lumalago ang iyong pagkakilala sa Diyos, namumuhay ka si Kristo ay bilang Panginoon ng buhay mo. And then, iikot yun. Okay? Nasusunod niyo po, mga kapatid. Na bakit mahalaga po ito? Bilang disciple. For example, I will give you a practical application.
Halimbawa, meron tayong dinidisciple na ang problema niya is what? Priority. Ito ang problema niya. Meron siyang problema sa priority. Okay. Sino po dito may problema sa priority? At kalimitan ito naman ang problema natin sa priority. So, nais ko pong uling ubalika, bakit natin ito dinidiscuss? Ang pinag-usapan natin is yung disciple profile. Ito yung uri ng disciple na gusto nating i-produce. Na itong 8 ito, taglay niya. At ginamit natin yung disciple. For example, your problem, ang problema ng dinidisciple natin is priority. Ito po yung nakikita natin na existing problem. Existing problem. Ito yung problema mo talaga. Now, para mo ito ma-solve, maitama, you must discover the root problem. Ano yung ugat? Ano bang ugat talaga ng maling priority? Alam niyo po kung anong ugat ng maling priority? Maling pagpapahalaga sa buhay. So, ibig sabihin, babalik ka, aatras ka, one step backward for you to know the root problem. Ang problema mo is priority, ang ugat, maling pagpapahalaga. Okay? Question. Paano mo ito itatama? Saan ka magsisimula? Kasi minsan tulungan mo nga ako, may problema ako sa aking priority. Paano natin tutulungan? Kung alam natin itong profile na ito ng isang tunay na disciple, ito lang. Para ito maitama, ito ang root problem. Aatras ka ng 2. 2 steps. Ano yon? Purpose. Ang tanong, sa ngayon, what is your focus in life? Kung ang iyong focus sa buhay mo is mag-ipon, to establish your career, to everything, hindi naman masama. Pero the question is, what is your really purpose in life? At kapag babalik ka that your purpose in life is to glorify God, pero yung nangyayari na pinapahalagahan mo ay baliktad dito, anong gagawin mo? You make adjustment dito. Babaguhin mo yung focus mo, yung purpose. Pag in-establish mo, ako nga pala ay nabubuhay to glorify God. At sa ngayon, nakikita ko, ang inuuna ko ay yung mga bagay na hindi nakaka-glorify sa Panginoon. So, establish ko ito. Pag naayos ito, anong magiging resulta? Kakaroon ka ng maayos na values. Pag naitama ang values, maitatama is what? Your priorities. So ito po yung practical na implication or application nitong 8 core principle ng Christ-centered discipleship. Any question? Meron po ba kayong question? Nasundan niyo po ba? Siyempre, pag problema mo pa rin ito, babalik ka rin dito hanggang sa dumating ka dito. Basically, dito ka. Yeah, oo. Practically. Kailangan itama mo yung, for example, tingnan nyo po. Ibang problema naman. Ibang problema, tingnan nyo po. Your problem is this. Mahina ang iyong buhay spiritual. That is your current problem. What is the root problem? Ba't ka mahina?
Maybe, sigurado yon, your wrong priorities. Do you prioritize the Word? Do you prioritize prayer? Do you prioritize fellowship? Do you prioritize worship? Do you prioritize your quiet time with the Lord? Definitely, pag hindi mo yon priority, manghihina ka spiritually. Tama? Tama po ba? Mali ang iyong priority. Paano mo ito itatama? First step, balik ka doon. Back to the basic. Ano bang mahalaga talaga sa akin? Kasi kung ano yung mahalaga sa iyo, yun yung uunahin mo. Yun yung uunahin mo. Yun ay practical na, because this list, yung binigay ko sa inyong disciple kanina, kung yun diagnostic. Pwede mo ma-diagnose kung anong problema mo. It is prescriptive. Pwede mo makita kung ano yung practical na dapat mong gawin para ma-address yung buhay mo bilang isang disciple. So, kaya, clarity of calling. So, nagkakaintindihan po ba tayo rito? Ang tawag ng mga kabataan dito is glossary. Glossary ba? Glosaryo. Glory. Kasi isa lang naman yan, for the glory of God. Halimbawa, what is your problem? Yung maling pagkakilala mo sa Diyos. Pag mali at limitadong pagkakilala mo sa Diyos, anong root problem? Nagbabasa ka ba ng Bible? Ini-apply mo ba? Nakikilala mo bang Panginoon sa salita ng Panginoon? So, anong kailangan mong gawin? Spiritual empowerment. Para kapag nagbasa ka ng Bible, kasi ang problema mo rito, yung foundation mo. What is your foundation? The Word. Yung Word. Mahina ka wala kang, nadadaig ka ng flesh kaysa Spirit. Kaya nga, itong dapat na babalik ka doon. Lord, empower me. Isa lang po yun. Isang pattern lang lagi yon. Ang problema mo, kung sino ka. Anong problema? Baka iba yung Panginoon mo. Baka mali yung pagkakilala mo sa Diyos. Itama mo ito. Kaya ito po yung discipleship profile. Kaya pag ito ang clear sa atin, so nagkakaintindihan tayo. Kaya tanungin niyo po yung katabi niyo, saan ka sa 8? Yung problema mo ngayon. Saan doon? Saan dito sa 8? Okay? Any question? Nakatulong po ba ito? Huwag po kayong mag-aalala. Magkakaroon po tayo ng extensive na pag-aaral po dito. Yan po yung pag-aaralan natin doon sa next. Pero, ang good news, meron na po akong mga lessons dyan, ng mga curriculum na ginawa. In every aspect, I have at least mga 3 lessons yata or 5 lessons each. Pero ngayon, inuuna ko pa lang yung gospel sa mga kabataan, sa mga grupo, tapos dinidiscuss ko ngayon dinadaanan yung lordship, what is the lordship of God. Okay? Nakatulong po ba sa inyo yon, yung 8? Bakit parang alulungkot nyo? Yeah, praise the Lord. Now, ano nga po yung pinag-usapan natin? Clarity. Okay?
Number 2, Christ-centeredness. Christ-centeredness. Ang Christ-centeredness, nangangahulugan, si Kristo ang sentro ng mga pag-aaral natin, siya ang modelo, ang motibo, at ang mission ng church. Si Christ talaga. Hindi siya basta side topic lang or closing prayer reference. In Jesus' name, Amen. Kundi siya talaga ang dahilan kung bakit tayo merong intentional disciple-making culture. Kasi sa Kanya umiikot lahat. Siya ang pattern ng ating karakter. Siya ang kapangyarihan ng ating transformation. Siya ang purpose ng ating mission. Lahat ay umiikot kay Kristo. Kaya sa Christ-centered culture, ang formation is what? Grace-driven. Katulad na naging discussion natin kanina. Hindi natin itinutulak ang tao sa guilt, hindi manipulation, hindi guilt trip, o comparison. Oy, kasabay mo lang yun pero bakit naglilingkod na yun tapos ikaw hindi pa? Hindi po ganon. Hindi po ganon. Kundi, obedience flows from love, not fear. Mentoring is relational because Christ's ministry was what? Relational. Kaya tayo ng mga nasa leadership, ginagamit ng Panginoon, kumbaga, yung humility, ang platform natin is humility. Kasi kapag si Kristo ang sentro, ang identity ng bawat leader at ng member is secure. Kaya nga, sino ba si Kristo bilang Panginoon? Dito pumapasok yung pangalawa, yung lordship. Because the very heart of discipleship culture is lordship of Christ. Kaya sa mga mentoring ngayon, meron po kaming dinadaanan ng mga pag-aaral, yung lordship. The lordship of God in creation, lordship affected by sin, and lordship redeemed or restored by redemption. Yon, bumabalik pa rin tayo sa, halimbawa, yung obedience bilang implication ng ating identity sa lordship. Paano natin ipinapakitang obedience sa creation? Paano naapektuhan ng sin ang obedience? Paano tayo nire-restore doon sa relationship na yon sa Panginoon? Through redemption. Kasi kapag wala po ito, kapag hindi po Christ-centered ang kultura, ang motivation, ito po yan, ang nagiging problema. Kapag si Kristo ang sentro, hindi nagiging achievement-driven, performance-driven ang discipleship. Hindi natin minomotivate ang tao sa guilt or comparison. Kasi kapag hindi Christ-centered ang kultura ng discipleship, ang motivation nagiging pressure-driven kaysa grace-driven. People serve to prove their worth, not out of love for Christ. Kaya madaling ma-burn out, ma-discourage. Kaya nga, if it is absent, kapag puro output ang focus, ano po nakalagay dito? Activity over relationship. Kapag puro output ang focus, nawawala ang lalim ng intimacy kay Kristo. Busy ang calendar, busy sa mga activities, pero dry ang prayer life, mababaw ang transformation. Pag wala kaya nga, yung naging assessment kanina, even dun sa grupo ng mga kabataan, Christ-centered pero mababa yung Christ-likeness. Which is hindi pwede mangyari talaga Kung okay ang pag Christ-centered, ang output nun is what? Christ-likeness. Bakit mababa, pastor, yung Christ-likeness? Siguro, yung application talaga. Then, ito pa ang isang problema. If it is absent, identity crisis. Kapag result ang sukatan ng value, tumataas ang pride kapag successful, pero pag bumabagsak naman, discouraged, nangihina, disappointed,
nawawala ang security, ang secure identity kay Kristo. Kaya ang nagiging identity niya nakabase sa performance, sa resulta, sa accomplishment. Pero ang identity ng isang matatag na disciple ay yung security niya kung sino siya kay Kristo. Hindi kung ano ang ginagawa niya para kay Kristo. Actually, yung ginagawa niya kay Kristo, that is His doing, yung doing na yon, yung doing ay resulta na lang ng kanyang being. Okay? So, maliwanag po ba yon, mga kapatid? So ngayon, kanina, kung babalikan natin mamaya yung assessment, medyo magiging magaan-gaan ng tingnan. Kasi titingnan natin yung assessment, ito yung mga blessing kung tayo magiging intentional. Okay? Christ-centeredness reminds us that our identity is in Him, not in ministry, success, or anything. Okay? Kaya, mas nagiging clear ngayon yung bilog. And then, pangatlo, ano yung pangatlo? Conviction of commitment. Disciple making is embraced as the church's non-negotiable mission, requiring sustained obedience, sacrifice, structure, and long-term intentional investment. Anong ibig sabihin po nun? Ang conviction of commitment ay ang matatag at malinaw na desisyon, hindi lamang ng leadership, hindi lamang ng bawat isa sa atin, na hindi optional, na ang disciple making ay hindi optional. Pwedeng, sige, pero it must not be optional. Hindi siya optional. Na ito'y talaga yung pinakang, ang disciple, intentional disciple making, ay hindi isa sa maraming programa. But it is the main program of the whole church. At ang lahat ng mga activities natin, agencies, yun ang direksyon. Ang kababaihan, merong intentional disciple making na nangyayari sa loob, sa kabataan, ganun din. Sa kabataan na katulad ko, meron din yun. Sa worship, ganun din. So, kaya kapag may conviction, malinaw ang priority kahit maraming urgent concern, hindi natin isinasantabi ang intentional mentoring, follow-up, and formation. Ang decision na ito ay hindi nakabase sa emotion kundi sa biblical mandate. Utos ito ng Panginoon. Kaya nga ang conviction na ito, nasusubok kapag tingin natin medyo mabagal ang resulta. Kasi may mga panahon agad na hindi natin agad nakikita yung transformation, especially sa mga taong tinuturuan natin. At may mga tao nga na paulit-ulit yung struggle, ngunit pinipili pa rin nating mag-invest, magtiyaga, magturo, kahit mailap, pero patuloy pa rin nating hinahabol sa ipinupurso. Ang commitment na ito ay rooted mismo sa pagsunod sa utos natin sa ating Panginoon. Pag wala ito, sabi po rito, if it is absent, seasonal discipleship. Kapag discipleship ay seasonal, nawawala yung continuity ng paglago. Members get inspired temporarily, pero walang sustained mentoring, follow-up, or system. Kaya minsan, nagiging cycle lang yan, paulit-ulit. Okay? Then, pag wala rito, nagiging maintenance mode ang church. Maintenance mode. Ano ibig sabihin nun? Maintenance lang. Pangatlo, low accountability among us, among God's people. Pag sinabi kong pong among leaders, ang ibig pong sabihin natin ito, tayo pong lahat ito, hindi lamang yung mga nasa eldership, diakono, no. Because all of us are leaders. Clear po ba yun? Because without shared conviction, leaders operate independently.
walang mutual follow-up, walang structured na assessment. Kaya ang disciple-making nagiging personal preference lang. Hindi siya collective responsibility ng buong church. Okay? Number 4, culture of Christ-likeness. Anong ibig sabihin po nito? Ang culture of Christ-likeness, hindi lang tungkol sa personal spirituality, kundi sa collective atmosphere ng church. It is the collective atmosphere of the church. Ibig sabihin, nakikita yon sa kung paano tayo nagsasalita, nagdedesisyon, sa pagharap sa mga problema, sa mga pressure, sa conflict. Nang nakikita doon ay yung character mismo ng ating Panginoong Yesus. Kasi kapag Christ-likeness ang kultura, naroon ang humility, naroon yung pagtanggap ng correction, naroon yung obedience sa word, naroon yung integrity sa likod ng mga nangyayari. Kaya ang culture na ito ay nabubuo hindi lang sa isang event, kundi sa paulit-ulit na modeling at intentional reinforcement. Kaya ito, nakakaapat na, pang-ilan na tayo dito? Pang-apat na ho natin ito, But I believe kahit paano, nakakatulong na ito na nagseset sa atin ng momentum, ng perspective. Ganun pala yun. Tama po ba? So, yun. Kakaroon tayo ng momentum. At pag wala ito, anong nangyayari? Skill-driven but character-weak church. Kapag may pinapahalagan ang talent kaysa character, yun ang ibig sabihin. Nagiging impressive ang program pero yung foundation mababaw, hindi makita ang humility, madaling magkaroon ng pride. Kapag naroon yung pride, nagkakaroon ng factions, ng division sa ministry. Kaya ang whole church din, nangihina din. Kapag walang Christ-like maturity, ang disagreement nagiging pag hinayaan natin ito, ang mga di pagkakaunawaan, yung mga bagay na hinahayaan nating mangyari, nagiging kultura siya. Pero yung mga bagay na ginagawa natin, nagiging kultura rin kapag ang ating purpose is intentional disciple making. Yung pangatlo, yung credibility gap. Ano bang ibig sabihin nito, Pastor? Yung credibility gap. Kapag hindi consistent halimbawa, ako nagtuturo, pag hindi consistent yung buhay ko sa aking tinuturo, yun yung credibility gap. Na kahit paano, makaka-apekto rin yun. Hindi lamang sa nakikinig, kundi sa atin din. Kasi mahirap magturo ng holiness kung hindi ito nakikita sa atin. Tama? Kaya nga ang pagiging disciple maker, discipler, it is all about modeling. Makita sa atin. Nakikita kung paano tayo nagre-react, nagre-respond, nagsasalita. And then number 5, consistency in coaching. Ano po ibig sabihin ito? What it means? Intentional, structured mentoring ensures personal guidance, accountability, growth tracking, and relational discipleship development. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ang consistency in coaching ay nangangahulugan ng discipleship, hindi nakabase sa season, hindi nakabase sa mood, hindi nakabase sa availability o sa crisis situation. Ito ay may rhythm, may continuity, may consistency, may regular, may malinaw na growth goals, may intentional na follow-up. So, alam niyo po ang crucial talaga sa ministry sa church is yung momentum. You cannot initiate change without momentum. Parang sasakyan niya. Nakakita na ho ba kayo ng sasakyan na pawis steering? Yung hindi power steering. Pag nakahinto pa yung pawis steering na yan na sasakyan, maganit yung manibela. Pero kapag ito'y tumatakbo na, kahit mabilis, lalo't higit pag mabilis na yan, parang power steering na rin yan. Di ba, Kiel?
madali nang, at ganun din sa church. Kaya nga itong ating kini-create is what? Momentum. We are creating momentum here. Kaya, kasi kapag wala ito, ano yon, yung invisible members. Meron bang invisible members? Ito yung mga tao na physically present, pero absent relationally. Hindi mo mahagilap. Dahil walang intentional coaching, hindi natutukoy kung ano ba talagang struggle nila. Bakit sila nawala? Tahimik sila, nahihirapan, tapos hindi natin napapansin. Naging invisible na talaga. So, why? Kasi yung consistency in follow-up and coaching. Kapag wala ito, stagnant ang growth. Kung walang consistent follow-up at loving correction and connection, hindi nahahamon ang mga disciple na mag-level up. Mag-level up. Comfort zone ang nangingibabaw kaysa magpursue sila ng mga tinatawag na challenge zone. Walang growth sa comfort zone. Nasaan ang growth? Nasa challenge zone. Hindi kayo makakahuli ng 50 kilong tuna sa dalampasigan. Unless kunin nyo ito sa bangka. Nasaan yung mga malalaking isda? Nasa malalalim. Na naroon yung alon, naroon yung malakas na hangin, naroon yung mga challenges. It's the same picture sa spiritual growth and maturity, hindi lamang ng church, kundi yun nga, yung challenge to go in the challenge zone. Okay? Tatlo lang naman po yun eh. Alin sa ikaw ay nasa comfort zone, o alin sa ikaw ay yung comfort zone, parang naroon ka dun sa buhangin. Yung pangalawa naman, coasting zone. Naroon ka sa tubig, pero binabalik-balik ka lang doon. Pero yung challenge zone, na naroon yung growth, ay naroon sa gitna. Naroon yung challenge zone. Okay? Kaya, kung walang consistent follow-up, nagiging stagnant ang growth. Okay, number 6. Tapusin na natin. Continuity of leadership. Meron po ba kayo natututunan? Ang continuity of leadership, pinangangalagaan ng leadership development ay hindi reactionary, hindi siya, kundi proactive. Yung chairman, ay yung isang elder namin noon, isang officer namin noon sa San Pedro, sabi niya, Pastor, papaalam po muna ako, titigil po muna ako para mag-give way sa iba. Parang okay siya. Pero sabi ko naman, meron ho ba kayong inihahanda at piniprepare para sa pag-give way nyo? Hindi naka-imik. Wala po. So, hindi ka nag-give way. Tumatakas ka lang. Kasi pag sinabi mong mag-give way ka, meron kang inihanda, meron kang ipiniprepare na para sa succession ministry. Merong inihahanda. Hindi tayo naghihintay na merong ma-burnout bago maghanap ng kapalit. Uy, nawala si Sister Lloyda. Saan napunta? Sino ang mag-handle ng mga young moms? Pero kung meron siyang ini-handle na pwedeng tumulong sa kanya. Ako nga, yung nangyayari sa akin, pag hindi ako available talaga sa prayer meeting, Sister Lloyda, ikaw na muna doon. Gamitin mo na lang muna yung mga pinupost kong sigurado yung devotionals. Expound na lang, i-personalize mo, ganun din kila. So, ibig sabihin, meron tayong kahit paano na itutulak-tulak. Hindi naman kita basta na itinutulak-tulak, yung motivation na, for example, paano pag biglang kinuha ako ng Panginoon?
ano ang ministry. I believe magpapatuloy naman. Magpapatuloy naman. Pero ang tanong, ano yung magpapatuloy? Is it the culture o babalik tayo sa tinatawag na default mode? Kaya ito po talaga, mapatid sa Panginoon, yung ang success talaga sa leadership is succession. Succession. Kung alam mo merong papalit sa iyo, susunod sa iyo. Yun yung success sa leadership. Kaya nga, dito lumalabas yung kahalagan ng apprenticeship. Kaya nakita ko si Paul, ang galing niya ng mag-keyboard. Mas magaling na siya kaysa sa akin. Yeah, pero at least, merong pumapalit. Tapos nagbe-base na rin si Enzo. Mas maporma na siya doon sa nagturo sa kanya. Oh. Di ba? Yun yung, kasi, sabi ko nga noong kila Cowell, in 10 years time, ikaw pa rin, merong problema. Okay? Yun po yung continuity of leadership. Kapag principle-driven ang ministry, hindi ito nakaangkla saan? Sa personality, sa charisma. Ang foundation ay biblical conviction, yung process, yung shared vision. Kapag ang kultura ay may tinatawag na continuity, succession, ibig sabihin merong intentionality sa pagtitrain, paghahanda ng mga susunod sa atin. So, ako personally, yun naman din talaga yung gusto kong ibukas sa inyo. Yun talaga ang dahilan kung bakit itong halos 3 years na ito, ang aking focus ay yung pag-i-invest, pag-i-encourage, pagtuturo sa mentoring, puro sa mentoring, bagamat merong mga available na mga chance na makapag-Bible study sa labas, siyempre, yung mga nagdadaan sa mentoring, sila na ang, okay? So, kaya nga sabi ko kay Elvis, kapag merong patay uli, ikaw na ang magmensahe. Tapos sabi ko, every time na sasamahan mo ako sa patay, bibiling kita ng polo. Kasi, sorry, narito ba si Brother Elvis? Saan ba nangyari yun? Ikaw yung nag-preside kasi walang available. Sabi ko kay Brother Elvis, sa susunod naman ay lagi kang maghanda, hindi yung magpipreside para kang supultorero. Kaya yun. Kaya meron ako nakahanda sa iyo na polo brand. Gusto mo barong pa. Pero nakakatuwa dahil kinuwento sa akin, oy, si Brother Elvis, ikaw na mag-pray. Aba, at mapapansin niyo si Brother Elvis, kahit nga dito sa prayer meeting, kahit magpipray yan, hindi pwedeng hindi siya mag-preach kahit maikli. Di ba, Brad? Totoo yun. Ang gaganda ng mga comparison niya. Doon ako natuto. Yung reflective thinking ni Brother Elvis, ang bilis niyang kumuha ng mga point of comparisons ng mga kwento. Kaya ako'y natutuwa na isang araw yan. Kasi alam mo ba, Brother Elvis, alam mo kung saan yung training ko unang-una? Sa patay. Puro patay yun, puro patay. Oo. Yun ang aking naging training. Bagamat hanggang ngayon, yun pa rin. Okay? Kapag wala ito, nagkakaroon ng leadership crisis during transitions. Leadership crisis. Anong ibig sabihin nun? Kapag walang prepared successor, nagkakaroon ng panic or reactive decisions. Kasi nga, wala Nawawala yung momentum, nalilito ang team, at minsan naapektuhan yung kabuuang movement. So, I'm praying na isa sa mga ikong kultura talaga natin ito sa panahon natin. Kapag iilan lang ang may responsibility, lumalaki ang pressure at emotional load. Dahil walang nade-develop na kapalit,
tumataas ang BP, tumataas ang BP, tumataas ang risk ng fatigue at discouragement. Okay? So ako naman, may timeline ako mga kapatid, may timeline. Yung first 3 years, kung yun talagang I will exert effort, I will initiate things, at marahil nakikita nyo naman yun, puro simula, kung saan, sabi ko nga kay Brother Elvis, pagkatapos ko mag-speak sa isang patay, maghanap ka pa nga ng patay. Pero ang aking puntos doon, at least gusto kong maunawaan nyo kung bakit ganito ang mobilization ni Pastor Billy. Kasi alam ko that I need to invest time. Gusto kong magpakita rin ng halimbawa. And at the same time, para pag ako'y mag-challenge, meron akong karapatan na mag-challenge at humamon. Tama po ba, kapatid? Kasi mahirap naman ako'y mag-ahamon. Let's go. Tapos yan. Kaya nga, kapag walang continuity sa leadership, nagkakaroon ng stagnation sa ministry growth. Kasi kung walang bagong mga lingkod, mga leaders na hinuhubog, nagiging limited ang expansion. Kahit nga may opportunities na hindi ito na-maximize dahil kulang. Kaya ito ang dahilan kung bakit meron tayong intentional disciple-making culture. In fact, this coming March, nakita ko yung mga may potential. Sabi ko, sila muna. Itong March. Okay? I invited Piolo Pascual. I invited Digdong Dantes. Yan. Yung mga emerging preachers, leaders, kaya sabi ko kila dyan, maganda-handa rin kayo. Dahil sa banda-banda riyan ay kayo naman. And then, number 7, panghuli, catalyst for kingdom multiplication. Ano ba ibig sabihin ng catalyst? Parang ganito, epoxy. Epoxy, ganito. Pag pinagsama mo yun ng walang catalyst, hindi yung titigas. Pero pag inihala mo yung catalyst, dun sa mixture na yun, kakaroon siya ng matigas na epoxy. Parang ganon ang picture nitong catalyst for kingdom multiplication. Ang catalyst for kingdom multiplication nangyari kapag ang bawat disciple ay may malinaw na pananaw sa paglago, hindi natatapos sa personal maturity, kundi umaabot saan? Sa reproduction. Na dati, ikaw yung dinidisciple, tapos naging disciple ka na, hanggang later on, discipler ka na. Okay? Discipler ka na. Yun, ng process. Tama. Thank you po, ma'am. No. So, totoo po yun. Kapag tayo ay naging spiritual catalyst ng SCBC, imagine nyo, kapag tayo lahat ay naging catalyst for spiritual growth ng SCBC, ay hindi na tayo magtataka kung magkakaroon talaga ng explosion ng paglago, ng expansion ang SCBC. Hindi yung, iba kasi yun catalyst, yung iba naman, kataalis. So, iba yun, wag namang maging kataalis. Kata may problema, alis. Kata merong, yun. So, ang success hindi lamang sa dami, kundi sa dami ng disciples na nagdi-disciple. So, ibig sabihin, hindi lang lahat maging disciple. Ang pinakang ultimate goal natin, lahat ay maging discipler. Maging discipler. Pag wala ito, addition only growth. Kapag attendance lang ang basehan ng success, nagiging ang focus sa crowd.
Maraming present pero kakaunti ang growing at reproducing, kaya mababaw ang long-term impact. Nagkakaroon ng leadership overload. Kung walang multiplying structure, pathway, process, ilan lang ang mabibigatan, ilan lang yung mababurden ng mentoring at ministry. Dahil centralize ang responsibility, mabilis na, alam niyo po yun, ma-overwhelm, ma-burn out, and hopefully sa biyaya ng Panginoon, wag naman nawang mangyari sa sino man sa atin. And then lastly, limited kingdom impact. Kapag walang reproduction mindset, ang influence ng church hanggang Sunday lang, hanggang attendance lang, hanggang event lang. Hindi na-equip ang mga members para dalhin ang gospel saan? Sa family, sa workplace, sa school, sa community. Anong problema? Alam niyo pong nagiging problema nun, yung the issue of relevance. Bilang Kristiyano, bilang ang church, SCBC, are we still relevant sa community? Tayo ba ay relevant as a church sa Santa Cruz? So, yun po yung mga question talaga na medyo personal. Meron ba akong relevance sa mga lugar na pinagdadalan sa akin ng Panginoon spiritually? No. Kaya yun po yung mga challenge sa atin na magkaroon tayo ng limited, ng kingdom impact. Sa Tagalog, yun na yun. So yung, kung babalikan natin yung assessment, nakatulong po ba ito? Medyo naliwanagan ba kayo doon sa mga naging struggle natin kanina? Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. So, pansamantala, yun po yung ating last session. Now, any reflection from the body? Meron po ba kayong mga reflection or sige, bigyan ko na lang kayo ng at least 5 to 7 minutes na magkaroon kayo ng take away para sa ating buong maghapon na session ngayong hapon. Okay? So, praise the Lord. Next session natin sa Intentional Disciple Making Church, pagtutuunan natin yung disciple profile, discipleship profile. May enjoy po nyo yun. Matutuwa po kayo doon sa bagay po na yun. Okay? I will give you at least 7 to 10 minutes na magkaroon kayo ng mga takeaway reflection, and then tatawag ako ng at least 3 na mag-share na at the same time to encourage ang bawat isa na magpatuloy sa ating ginagawa sa IDMC. Okay? Let's start discussing. Dito na ako sasama.